Good afternoon po, Sir afternoon po, Pedro. Madam. Unang-una po sa lahat kami po sa Wanted sa Radyo at sa CIS Party List, Sir, ay buong pusong nakikiramay po sa iyo at sa inyo pong pamilya, Sir. Sir, ikwento niyo po sa amin, ano po ang nangyari sa inyong kapatid at pamangkin? Bali po, nalaman po sila'y nandoon sa ano. Kasi yung isang tauhan nila na nagtitinda ng batteries sa shop nila, tinanong sa akin kung nakikita ko daw si Amelia, kapatid ko. Opo. Ngayon, sabi ko sa kanila, hindi ko pa nakita pero si Jojo na tauhan nila, sabi niya, 3 araw nang hindi pa nagpaparandam si Amelia sa 3 kanya. araw. Kailan po ito, Sir? Kailan kayo sinabihan? Bali nung 15 na po, ng umaga. September 15, sinabihan kayo na 3 araw nang hindi Hindi pa nakikita. nagpaparandam si Amelia. Okay. At nung araw po na yun, Sir, ano pong ginawa ninyo? Pinuntahan niyo po ba agad si Amelia? Tinext ko muna siya, sabi ko, nakikita mo ba yung bata na si Bibi Love ka po? Hindi rin po ang girl, sabi niya. Ay tinanong ko dun sa isang pamangking ko, tinawag ko siya, tanong mo nga sa madam niya kung pumapasok yung bata. Sabi ng madam daw, 3 araw na hindi pumapasok. Kaya na ako sa sarili ko, pumunta ako dun sa kubo-kubo nila. Okay. Nung pumunta kayo, Sir, doon sa kanilang tinitirhan, ano po ang inyong nadatnan? Pumunta ako doon, nasa gate pa ako. Medyo may naaamoy na akong yung masangsang na amoy. Pag lapit ko doon sa kubo, bumungad sa akin yung pamangking ko na wala nang buhay at saka nilalangaw na sila, madam. Okay, Sir. Nung natagpuan niyo po, Sir, ang inyong pamangkin at kapatid doon sa kubo na nakita natin, mga kapatid, nakabukas po ba, Sir, yung pinto? Nakalock po ba ito? Ano po ang Yung itsura? pintuan ng kubo-kubo, hindi siya naka-lock. So, bukas po? Kasi yung isa kong, yung kapatid ko, nandun sa, nakabulagtad doon sa, ng pinto, kaya hindi mabuksan. So kumbaga, kung ito po yung pinto, yung kapatid niyo nasa Nandiyan likod. po, kaya hindi siya mabuksan. Pero hindi rin po siya nakalock Hindi siya sa nakalock loob. sa loob. Okay. Tapos, nung pagbukas niyo, Sir, saan po nakapwesto ang inyong pamangkin? Yun sa kama niya la. Kama naman po. Medyo malayo-layo. Medyo magkalapit ako, maliit lang yung kubo-kubo po. Kasi maliit lang Parang po. isang kwarto lang po. Okay. Meron po ba, Sir, mga nawawalang gamit, mga baka may nawawalang jewelry, pera, wallet, ganun Wala po? pong nawalang mga jewelry. Ang nawala lang yung cellphone ng kapatid ko na 2. Cellphone lang po. Oo, tapos yung cellphone ng anak niya nandoon. So puro cellphone, Sir, ang nawawala? Yung cellphone ng anak niya nandoon sa crime scene. Okay. Pero si Amelia lang ang walang Cellphone lang nung babae, yung kapatid Opo, niya yung po ang kapatid ko nawawala. Pero doon po sa bahay niya, Sir, meron po bang mga pera doon? May mga iba pa po bang mahalagang gamit doon? May mga gamit na na-recover yung mga lahas niya. So may alahas. Opo. Okay, Hindi so, naman kalat yung kubo, madam. okay, so talagang kumbaga, hindi po, makikita natin doon kung sa mga base sa mga nawawala, hindi po robbery Opo, hindi ang po. pakay nung kung sino man yung gumawa nito. Nung nangyari yun, Sir, ano po ang sabi ng mga pulis sa inyo sa stage ng, ano po ba, nabubulok na po ba yung katawan? Sabi ng pulis po, mga 3 araw, 4 na araw na itong patay, sabi. Mga 3 araw. Kasi nab na siya, hindi na makakita yung mukha nila. Talagang may uod na yung mga sugat. Okay. Kung okay lang sa inyo, Sir, pwede niyo po bang i-describe sa amin, Sir, kung ano po ang dahilan ng pagkamatay ni Ma'am Amelia at ni Ma'am Baby Love? Si Amelia, sinaksak ng 19 beses. 19 na beses pong Opo, sinaksak. madam. Tapos yung bata, 21 beses nasaksak po. Okay. Para po sa mga kapatid natin, pinakita po sa akin ni Sherry yung mga litrato at karumal-dumal po talaga yung nangyari, Sir Pedro. Hindi... Grabe po yung Opo. nangyari. 19 nasaksak. Yun po yung kapatid ko, Amelia po. At ito pong si Ma'am Baby Love, mga kapatid, ay 13 anyos lamang po. Siya po yung, tama po, anak po ni Ma'am Amelia, no? Opo. 13 anyos lamang. At siya'y naka-receive ng ilang saksak yung kanya, Sir? 21 po, madam. 21 na saksak. Grabe, kahayupan tong ginawa sa
Mag-ina na ito. Ano po ang estado, sir, ng investigasyon ng mga pulis natin? Under investigation po, madam, kasi kumukuha pa sila ng magandang Kumbaga kumakalap pa po sila ng oo, ebidensya. para sabi nila, para hindi ma-dismiss yung kaso kung sakaling isasampa na nila yung Tama naman kaso po, sir. Opo. Opo. Pero sa inyo, sir, sa inyong pamilya at sa inyong palagay, sino po ang inyong hinihinala na maaaring gumawa nito? May nakaaway po ba si Ma'am Amelia sa trabaho or sa business? Wala rin po. Ang lang namin, yung live-in partner niya. So may live-in partner siya. Yung live-in partner po niya, wala po nung panahon na nahanap ninyo si Ma'am Amelia? Wala po. Hindi siya pumunta nung kayo ay naghanap? Naglulog siya, wala, hindi siya nagpakita. Wala, ni ho. Pero sir, nung sabi nyo kasi kanina, in-inform kayo nung tauhan ni Ma'am Amelia, 3 araw nang nawawala. So doon sa 3 araw na yon, hindi po ba kayo tumawag doon sa kinakasama para tanungin nasan si Amelia, nasan si Baby Love? Yung 3 araw na yon, nag-chat sa akin yung tauhan nila na tumawag daw yung account ni Amelia. Mga pitsa 12 ata yun o 13, 14, ganun. Wala na yung pamilya ko nun. Bakit magagamit pa yung account ng kapatid ko na pantawag doon sa tauhan nila eh. Pero ito pong kinakasama, hindi na po nagparamdam. Hindi na po. Si Ma'am Amelia po ba at yung kinakasama niya ay magkasama pa po or magkahiwalay po sila nung panahon na namatay siya? Parang hindi sila kasama, kaya lang parang kinukontrol yung utak ng kapatid ko. So hindi naman po sila, hindi pa sila hiwalay nung Hindi pa po. Panahon Talaga hindi na. sila nag-iwalay kasi magkasama sila. magkasama sila. Okay. Ayon po sa inyong nabanggit sa aming mga reporters kanina, meron na daw pong nangyaring rape. May kaso pong rape na nakapending, kumbaga, laban po dito sa kinakasama ni Ma'am Amelia. Sir, paki-explain po sa amin, ano po itong kasong ito? Ano yung nakapending na yun? Ay, hindi namin po alam po yung kasong rape niya. Pero may isinampa yung pamangking ko na isa na anak ng Amelia na panganay na nirip nung Melnori Corpus. Okay, so yung anak ni Amelia na isa, bukod po dito kay Baby Love, nagsampa po ng kasong rape laban sa ama po ba niya or Stepfather po. stepfather? Yun possible na angle na tignan sana ng mga kapulisan natin kasi kung meron palang kasuhan na nangyari before. Tapos nangyari sa... Oo, tapos biglang kailan po naisampa yung kaso, sir? Baka magkakasunod lang pala na events yan. Dito po yung... At saka sa gravity siya rin nung 19 at 21 stab wounds, sir. Napaka galit na galit siguro itong gumawa naman ito sa kanila. Yung dati po bang kinakasama, sir, may alam po ba kayo kung ito po ay may bisyo? Hindi po namin alam kasi nung naging karelasyon ng kapatid ko yan, hindi namin makakausap ng maayos yung kapatid namin. Okay, ayon po sa mga dokumento na ibinigay po ni Sir Pedro, may isinampang kaso si Ameline Opo, panganay laban po dito kay Melnore Mac Corpus. At ito po yung sinasabi niyo na kinakasama. Opo. Tama, Melnore Mac Corpus. Si Sir Melnore po, may idea kayo, sir, kung nasaan po siya ngayon? Sabi nila, nasa Quezon City daw eh. Pero kayo, sir, na-try niyo po ba siyang tawagan? Na-try niyo ba siyang i-text? Hindi siya naghahawak ng cellphone ata, yung number na talaga niya. Hindi po siya Hindi siya malapitin sa amin. Pero hindi niyo siya tinangkang tawagan, sir. Hindi po. Yung mga pulis po ba natin, sinama po ba siya sa listahan po ng mga suspect or nabanggit niyo na po ba yan sa mga kapulisan Talaga natin? siya yung prime suspect na. Siya yung prime suspect Opo. nila sa ngayon. Opo. Bukod, sir, sa kaso na ito, of course, ito maaaring maging dahilan po ito ng galit ni Sir Mac Corpus. Sa pakikitungo po niya sa inyong kapatid na si Ma'am Amelia, wala po ba kayong napansin na sila po ay may iringan, na sinasaktan po ba si Ma'am Amelia? Minsan kasi nagsumbong yung anak niyang Emeline na nag-away sila, binugbog daw ang mami nila. Isang beses lang po ito. Opo. Okay, so meron, kumbaga may prior history na nang bubugbog siya. Opo. And never pong nagsumbong sa inyo si Ma'am Amelia? Walang sumbong kahit na ano. Kahit Yung anak niyang panganay lang na Ameline. Okay. Sa inyong pagkakaalam, sir, kasi wala pa po tayong makontak na pulis, sino po ang huling nakausap ni Ma'am Amelia? Meron po ba sa mga staff nila doon sa 3 araw na yon na nakakita? Or baka may nakakita, pumasok sila doon sa kubo?
Wala akong napansin kung sino nga ko kasi hindi ko na pinapasyalan yung kubo-kubo nung binantayan ko na yung anak niyang. Wala po kahit CCTV camera Wala- doon walang sa area, sir? Wala pa, sir. Wala po bang mga building na katabi nung tinitirhan nila? Wala po kasi baryo yun, madam. Dahil baryo. Opo. Okay, pero doon po sa kumbaga mga karatig na bahay, wala din po silang CCTV. Wala rin po kasi parang barangay nga. Dati-dati may CCTV ng barangay na nasira sa tag-ulan. Okay. Kaya wala na. Sige po. Tatay, ano po ito? Yung sa totoo lang na walang nag-open tong account nila, mag 2 days na ngayon lang naka-open, lagi naman naka-open dati. Ano po? Yan yung tauhan nilang Jojo ang nag-chat sa akin yan. Sino po si Jojo, sir? Yung tauhan nilang nagtitinda ng battery shop nila. Ito yung nagsabi sa inyo na 3 araw nang Opo, kaya nawawala. na-discover ko yung dalawa po na wala ng buhay. So ano sinabi niya? 3? Parang ang sinabi po attorney is na walang nag-open tong account nila, mag 2 days na ngayon lang naka-open, lagi naman naka-open yan dati. Kailan niya sinabi yan? Tama po ba, tay? September 14, 11:44 po ng umaga, pero bago yung tatay, meron pong tawag from Amelia. Oo nga. Yan yung sinabi ni bakit? tatay. Kaya nga nawala yung cellphone ni Amelia. Di gamit ng lalaki yan siguro. Okay. Pero may lumabas na ba? Shari, confirm niya lang ano. May lumabas na po ba na autopsy report? May lumabas na ba tayong medical legal or cause of death nitong dalawa? Baka meron kasing mga marks na pwedeng magtukoy doon sa ating suspect ano. Magandang hapon po, Colonel Fanged. Yes po, good afternoon po ma'am. Yes, good afternoon po. Si Attorney Pao Cruz po ito ng ACT-CIS Party List, sir. Sir, nandito po si Sir Pedro Palisok, ang kapatid po ng isang biktima na si Ma'am Amelia Palisok at Baby Love Palisok dyan sa Pangasinan. Ngayon, sir, hindi po kasi namin makontak yung staff sergeant or investigador po doon sa mismong kaso. Pero I'm sure baka meron po kayong alam dyan, sir, sa inyong opisina kung ano po ang estado ng pag-iimbestiga dito sa kaso na ito. Yes, actually, meron po tayong person of interest dito at meron tayong department circular from DOJ na itutulong yung prosecutor para airtight yung case. Kaya talagang pinaghirapan ng investigators natin kasama Yes. yung DOJ. And for review na lang ni prosecutor this week, before Friday, may file na daw yung kaso as per the Chief of Police. Okay, yun. Sa Magandang person of balita yan. interest natin. Okay. Sa ngayon, sir, ilan po ang person of interest na Yung inyong kalipin nung mother, yung kalipin. so talagang yung Sarang po. ka-live-in ang POI ninyo, sir. At ano po ang inyong naging basihan, Police Colonel Fanged, bilang kayo po ang kasama sa mga nag-imbestiga, no? Na maging person of interest po natin itong si Sir Mac, yung ka-live-in partner po. Yes, kasi unang-una doon sa investigation natin at interview doon sa mga kapitbahay, wala namang narinig na commotion and other na parang gulo bago nangyari yung krimen. Kaya nga nangyari na ilang araw bago nila na-discover, no? So, basic on that, maano natin nakakilala yung yung POI ng mga victim. At isa pa, prior to that, may na-file na kaso itong isang anak nung biktima na rape sa NBI Gopan dito sa ating POI. So yun yung mga tinutukan natin and hindi ko ma-direct sa inyo kung ano pa yung mga additional na nakalap ng investigator natin. But then, as per the Chief of Police, for review na lang daw ni prosecutor and eventually this week may file na yung kaso. Okay, sige. We will not go into the details na kasi baka meron nga naman tayong maungkat pa na imbis na magpalakas sa inyong kaso ay mabulilyaso pa, kumbaga. So, Yes po, may isang tanong lang naman po kami, Colonel Fanged. Doon po ba sa bahay ng mga biktima, siguro naman po nagkaroon po ng collection po ng evidence. Meron po bang ibang nawawalang bagay? Meron po bang ibang, kumbaga, ninakaw doon sa kanilang bahay? Parang lumalabas wala po, negative, no? So parang yung magina lang yung naging doon, hindi walang ibang masasabi natin na case of robbery. Wala po tayo nakita na gano'n. Okay.
So base po sa inyong years of expertise, no sir, sa inyo pong experience bilang isang pulis, pag ganito pong kadami ang saksak ng mga biktima, 19, 21 ang saksak, ano po ang karaniwan na dahilan ng mga suspect sa ganito pong insidente? Paramihan dyan yung crime of passion, yung talagang selos or isa pa nga yung nakita nga natin na ang POI natin ay nalaman niya na na-filean siya ng kasong rape ng isa sa mga anak ng biktima. Okay. Ito po bang si Sir Max, sir, ay meron pong history? Meron po ba siyang criminal record or gumagamit po ba siya? Actually, meron siyang existing pala na nalaman din namin nung after ng incident na ito, mayroon siyang existing na warrant of arrest for rape also na nangyari sa ibang lugar dito sa Pangasinan. So, kaya nga po nai-ano na ito sa social media kasi may mga may hawak naman tayong warrant of arrest niya at nai-ano sa ating mga constituents, sa ating mga police station na meron tayong binuong manhunt team against sa kanya, no? But unfortunately hanggang ngayon hindi pa nahuhuli, but then tuloy-tuloy lang yung aming manhunt operation sa kanya. Okay. May tanong po ang isang netizen natin, no sir. Ano po ang ginamit na murder weapon dito sa mag-ina? Lumalabas na kutsilyo, no? Yung bladed weapon yung ginamit sa kanya. Yung kutsilyo, sir, na pang kusina po na kutsilyo? Kitchen knife po, kitchen knife. Tama po kayo. Kitchen knife. At ito po ba ay na-recover, sir, sa pinangyarihan po ng insidente? Yes, recovered po yung kitchen knife. Okay. Meron ba kayo, sir, na lift na fingerprints doon sa kitchen knife or kung ano man pong iba pang matibay na ebidensya na maaari pong gamitin laban po sa suspect? May na-lift na print doon sa switch ng ilaw. That, for DNA examination pa daw. Okay. So meron po kayong na-lift na partial prints or full prints ba to, sir? Full print. Full print. Okay, may na-lift kayo na full print na hindi po doon sa mag-ina at ngayon po ay for DNA or fingerprint testing po. Tama po? Yes, tama po. Okay. Hintay lang natin yung DNA result. Okay, mga kailan po kaya natin, sir, ma-expect na magkaroon po ng resulta yung DNA testing natin? Mga around 2 weeks siguro, madam. Okay, 2 weeks. Pero ito kasi pinapaprioritize natin ito. Okay. At nabanggit niyo po kanina, Colonel Fanged, na for review po ito ng ating piskalya. At kailan po natin na-expect, sir, na maisampa po ang kaso laban po sa suspect? As per Chief of Police, sa coordination nila sa Fiscal's Office ng San Carlos, within this week, hopefully until Friday, may file na yung kaso. Ayun. Sige po. Maraming salamat po, Colonel Fanged, sa inyong oras ngayong hapon at least nabigyan po natin ng linaw ang ilang impormasyon dito po sa nangyaring karumal-dumal na krimen laban po kay Amelia at kay Baby Love. Maraming salamat po, sir. Yes po, thank you. Maraming salamat po. Siya po si Police Colonel Jeff Fanged, ang Provincial Director ng Pangasinan PNP. Sir Pedro, narinig niyo po mula sa ating Police Colonel ng Pangasinan. Siya po mismo ang nagsabi, ifa-file po ang kaso sa loob po ngayong linggo. Okay, for review na po ng piskalya. So, hinihintay na lang po siguro yung ibang ebidensya kasi kailangan, kagaya ng nabanggit nyo kanina, sir, kumpleto yung ebidensya nila, yung DNA testing na nabanggit kanina. Kailangan din na makumpleto nila yung kung ano pa yung ebidensya na nandoon sa bahay para hindi po madidismiss yung kaso sa technicalities, kumbaga. May tanong po ang isang netizen din natin, no? Na-rape po ba yung bata, sir, si Baby Love? Meron po bang ebidensya na na-rape siya? Hindi ko po alam kung narito yung bata rin. Hindi niyo alam. Patingin niya ako nung medical legal niya. Sa medical legal, multiple Wala. stab wounds lang po. Okay. So sabi po ng kapulisan natin, waiting po sa official autopsy kay Baby Love Palisok. So sa atin po mga netizens, wala pa po tayong confirmed na kung siya po ay na-rape, ginahasa, or kung ano pa po ang ibang ginawa sa kanya. Ngunit magbibigay na lang po tayo ng update once na confirmed na po yan ng ating autopsy report. Ayan po, si Mr. Milnore o alias Mac, Milnore Mac Corpus. Siya po ang sinasabing Suspect. suspect. At siya po ang kinakasama po ni Ma'am Amelia Palisok. Siya po ba ang ama ni Baby Love? Hindi po. Sa unang relasyon ng kapatid ko po. Okay. So si
Baby Love at yung si Panganay. Ameline kanina. Anak ng mangalyag po. Okay, sige. So hindi talaga niya tunay Hindi na niya tunay na anak. anak. Okay. Para po sa mga kapatid natin na nakakaalam ng impormasyon kay Milnore Mac Corpus, maaari po kayo makapagbigay alam sa Provincial Director po ng Pangasinan, PNP, or sa local po na PNP ng Pangasinan, or kahit dito po sa Wanted sa Radyo para kami po ang makipag-coordinate sa ating mga kapulisan. At sir, siguro i-take din natin tong opportunity na to. Ano po ang inyong mensahe kay Sir Mac kung sakasakali po na nakikinig siya ngayon? Kung nakikinig ka, Ma'am Mac, makonsensya ka naman sa ginawa mo sa pamilya ko. Hindi gawain ng tao itong ginawa mo sa pamilya ko. Demonyo siya. Kahit sinong nakakalam ng ginawa mo, demonyo ang tawag sa'yo. Kaya maawa ka naman, sumuko ka na. Panagutan mong ginawa mo sa mga pamilya ko. Ganito na lang, Sir Pedro, yung follow-up po sa ating Provincial Director at sa lokal po na PNP natin, kami na pong bahala doon. At kung meron pa po kayong kailangan, sir, pagdating po sa pagburol na po ba at Opo, nailibing madam. na po sila? Nailibing na po sila, madam. Nailibing na po. Pero kung meron kayong ibang pangangailangan pa, Sir Pedro, wag po kayong mag-atubiling magsabi sa amin. Ang gusto ko lang yung protection, madam, kasi minamanmanan kami sa Pangasinan. Kaya Nino po? Sino po ang nagmamanman sa hindi inyo? namin alam kung sino nagmamanman. Kasi sambong nila sa amin, may mga van, motor. Okay. Sige, baka pwede nating tawagan ulit si Colonel Fangit. Sana nabanggit nyo kanina, sir, para na i-request natin sa kanila na magdagdag ng security sa inyo or police visibility sa inyong lugar. Pero sir, ano po ang inyong dahilan para isipin na mayroong nagmamanman sa inyo or mayroong nagsusurveillance sa inyo? Parang ako yung gusto nilang mawala para itong kaso siguro. Saka yung pamangkin kong isa. Para yung kaso, wala na. Sino po ang pinaghihinalaan nyo, sir, na Siyempre, wala ang iba kundi si Mac lang. yung pamilya po niya o siya lang? Ewan ko kung pamilya o nag-uutos gano'n. Okay, Madam. sige. Makakausap natin ulit si Police Colonel Jeff Fanged. Hello, sir? Opo. Yes, sir. Good afternoon po. Si Attorney pa po ulit ito ng AXIS Party List. At, sir, maihabol lang po namin, meron po kasing nabanggit si Sir Pedro na meron po silang hinala na sila po ay minamanmanan ng ibang tao. So pinaghihinalaan po nila maaring ito yung suspect or siguro ho ay kaanak o binayaran ho ng suspect upang magmanman sa kanila at sila po ay natatakot po sa kanilang seguridad. Maaari po ba kami mag-request, Colonel, na magkaroon po ng police visibility doon po sa area nila, Sir Pedro? Yes po, anytime po. So pagkasabi po kay Sir Pedro na pag may ganyan, feel free na pumunta lang siya sa ating police station at humingi ng tulong kasi lalo na sila ay family ng victim at bibigyan naman natin ng security yan kung kinakailangan. Oo. Colonel Fanged, baka maaaring kayo na po ang mag-instruct sa atin pong Chief of Police or doon po sa lokal na police station para po magbigay po ng seguridad dito sa pamilya po ni Sir Pedro. Hindi lamang sa kanya, kundi po sa kanyang buong pamilya na din. Yes po, makakaasa po kayo at bibigyan ko ng instruction ng ating Chief of Police. Ayun. So meron na po tayong instruction, sir. Manggagaling na po ito mismo sa ating Provincial Director. Huwag na po kayo mag-alala. Yes, sir. Meron pa ba kayong sabihin? Salamat po, sir. Pangit. Okay, thank you. Sige you po. po, sir. Maraming salamat po ulit, Colonel Fanged, at mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyo, sir. Maraming salamat po. Salamat Sige po. po. Again, sir, wag na po kayong mag-alala doon sa kung ano man pong gastusin. Kung meron pa po kayong dapat na bayaran o kung ano pa man, isabihin niyo lang po sa staff ng Wanted sa Radyo. Pagdating po doon sa investigasyon, sir, nabanggit naman po kanina na within the week, mafa-file na po yan. At umaasa po kami na ang atin pong kapulisan sa Pangasinan ay tutupad po sa kanilang ipinangako kanina. Salamat po sa inyong lahat sa Action Radio po, madam. Maraming salamat din po, sir.